Problema po sa ilang lugar gaya sa Quezon City ang mabilis na pagdami ng mga stray animal, kabilang na po ang mga aso at pusa. At sa gitna po niyan, dumagsa sa San Lazaro Hospital sa Maynila ang mga gustong magpabakuna kontra rabies. Saksi si Marisol Abduraman. Isang marahil ang rabies sa pinakamasahol na sanhi ng pagkamatay. Napakabagsik ng pinagdaraanan, di lang ng pasyente bago mamatay, kundi epekto nito sa kanyang mga mahal sa buhay. Mahalaga ang maagap na pagkilos bago umabot sa ganito. Kamakailan, may mga naiulat na kaso ng nasawi sa rabies na siyang nagtulak sa ilang magpakonsulta sa doktor gaya sa San Lazaro Hospital sa Maynila. Kaninang umaga, dumagsa roon ang mga gusto magpaturok ng anti-rabies vaccine. Magkatapos lumabas ng mga kwento sa social media tungkol sa mga rabies deaths na nangyari dito sa ating bansa, biglaan talagang tumaas ang aming mga animal bite consultations. Ang 6 na taong gulang na batang ito nakalmot daw sa gilagid ng kanyang alagang pusa noong Biyernes. Nagtalon-talon siya. Pagtalon po niya sa pau po, doon po siya hinablot sa bibig. Ay, hinablot siya ng pusa? Opo. Nag-iyak siya? Opo. Nung mano na yung dugo, lumalabas na po. Alagang aso naman ang kumagat sa kamay ng 11 taong gulang na ito. Siyempre yung aso hindi mapigilan, nagkagat-kagat siya, pero hindi naman po mariin. Habang nakapilang mag-ama para sa second dose ng bakuna para sa anak, nakapila naman sa new cases ang kanyang mag-ina. Matapos makalmot din ang alaga nilang aso ang panganay na anak. Noong nakarang linggo lang, nakagat din ang aso at nabukunahan din ang isa pa nilang anak. Dito po sa binte, medyo may kalaliman kasi, hapdi. Kasi isa naman, ganun din, nakagat din. Mahapdi rin daw. Kaya na namin dito para may peace of mind. Sa tala ng San Lazaro Hospital, karamihan sa mga nagpupunta rito ay nakagat o nakalmot ng mga alaga nilang aso o pusa. Karamihan sa mga pasyente ay totoong may kagat o may kalmot nitong mga nakaripas na 2 linggo. Pero karamihan din or meron din kaming porsyento ng mga pasyente na dahil sa napanood nila, naalala na lang nila na nakagat sila. Mag-alas 12 ng hapon, ganito pa rin kahabang pila dito sa Animal Bite and Treatment Center sa San Lazaro Hospital. Karaniwan daw na umaabot sa 2,000 ang bilang ng mga nagpupunta rito kada araw simula nung nakaraang linggo. Base sa datos ng Department of Health, may pagbaba sa mga kaso ng rabies sa buong bansa kumpara noong 2024. Gayunpaman, paalala nilang dapat agad magpabakuna kung makagat o makalmot ng aso, pusa o minsan ay paniki. As of May 17, 124 human rabies cases ang na-report nationwide. Ito ay mas mababa, Asik Joey, ng 32% kumpara sa 183 cases na naitala nung nakaraang taon. Sa mga LGU, may libreng anti-rabies vaccine sa tao at merong animal bite package at PhilHealth kung sa mga pribadong ospital magpapaturok. Dagdag pa ng mga eksperto, kung magpapabakuna, tiyaking kumpleto ito. Sa gitna niyan, hinahanapan din ng solusyon ang maraming stray animals sa iba't ibang lugar. Sa Quezon City, umaabot sa 300 stray animals ang nare-rescue nila kada buwan, pero hindi sapat para habulin ang dami at bilis ang panganganak ng stray sa kalsada. Sa pagdinig ng Senado noong nakaraang taon, lumalabas na mahigit 13 million ang bilang ng stray dogs and cats sa buong bansa. Habang may mga ganyang problema, mahalaga pa rin sa pagkontrol sa pagkalat ng rabies ang responsible pet ownership. Libre ang bakuna sa mga aso't pusa sa mga LGU. Pero kung maniningil man yung mga LGU, nababalitaan ko rin yung iba, nasa 100 pesos lang kada turok once a year. Tapos, yun naman po sa private, hindi lumalampas mga 300, 400 pesos. So talagang abot kaya yung bakuna sa mga hayop. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.